Lahat ng nai-invite namin sa weekly gathering. Naririnig. Ngayon, partner, paano natin to gagawin or ipo-pursue? Naging talk show na din. Na leaders na magli-lead. Di ba, Seki? Ulitin natin Kita yan. siya? Doon ka muna, sit down ka muna doon. Doon ka muna, meron lang kami. Ayun, doon ka. Medyo nag-scramble po yung words. Nilalamig na ako eh. Ayan. Ang isang matagumpay na mission ay nagsisimula sa isang maliwanag na strategy. Even ang ating Panginoong Kristo, bago siya nag-perform ng mga miracles, hindi ito random. He followed a divine step. Ganon din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi sapat ang puso lang, kailangan maliwanag yung ating direksyon, sino yung ating aabutin, at paano natin sila aabutin. So ngayon, nais naming i-present sa iyo ang strategy ng parent. Hindi lang ito isang idea, kundi ito ay talagang pinag-isipan, pinag-pray, at isinuko sa kanyang kalooban. Ikaw man ay nagli-lead ng life group, ikaw ay nag-win, ikaw ay nagdi-disciple, this strategy is for you. Kasi ito ay i-equip ka, i-align ka, at patuloy na magagawa natin yung purpose na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Nagkakaroon kami ng monthly moment of change. Bago po kasi yon, dati kaunti lang yung mga parents na uma-attend. Ngayon po, meron na kaming venue para sa gathering namin. Lalo kami nadagdagan. Naging mas maganda yung aming gathering monthly. Nagkakaroon kami doon ng mga pag-games. Meron din kami mga konting salo-salo. Doon nagkakaroon kami ng mga bagong parents na nai-invite. Tapos na yun, na-share namin sa kanila. Nagkakaroon din kami ng fellowship at saka groupings. Ini-invite namin sila sa life group. Every week, meron kaming life group. Tapos doon, meron kaming topic na pinag-uusapan. And then may sharing, mga problem, mga problema sa pamilya. Pinag-uusapan at nagtutulungan kami dun sa life group. And then, after that, ini-invite naman namin sila na mag-life change. After dun sa Life Change Challenge, ini-invite na namin sila sa discipleship journey. Dito sa journey na ito, mas lalo ka mag-grow. Tinutulungan namin sila kung paano mag-grow. Ini-encourage din namin sila na mag-enroll sa mga classes na katulad ng foundation class, mentoring, at saka leadership. Itong journey na ito ay nagagamit talaga sa bilang as parents. Kumbaga na-apply namin yung mga natututunan namin dito. At saka pinaka-importante, nagkakaroon kami ng knowledge kung paano namin mawiwin yung mga parents din na katulad. Nag-start kami sa YRAC as a youth, nakita talaga namin yung burden bilang isang bata or bilang isang young person. Kung gaano kahalaga yung merong mag-guide sa kanya sa buhay. Naging parents naman kami, dito naman nakita namin kung gaano ka-importante at gaano kalaki yung impact ng isang magulang sa kanyang mga anak. Kaya naman, ang isa sa mga gusto nating ma-achieve ay talagang makapag-produce tayo ng mga parents na disciple, na leaders, na magli-lead din sa kanilang community. Sa mga tatay, doon kami mismo sa kanila, sa bahay nila nagla-life group. And then sila rin mismo, pinag-i-invite natin ng mga kagaya nilang mga young parent. Minsan, ultimo yung tatay nila, ini-invite nila sa life group. Sa mga nanay, they love connections. They love gathering together. So we gather, we drink coffee together, we coach them through connections, and talagang tinututukan sila na maging kagaya ni Kristo. So parents, we are not here by accident. So lahat tayo dito ay may role na gagampanan sa pinagagawa sa atin ng ating Panginoon.
So ngayon, may maliwanag na tayong strategy. Kailangan na lang natin ay lakaran, gawin yung task, no, ng may puso, may anointing ng ating Panginoon. So maliwanag na strategy, ang kailangan na natin ay kumilos at hindi naman tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kasama natin ang bawat parents na naririto at kasama rin natin ang anointing ng ating Panginoon. So it is time na para gumawa at i-reach out ang iba pang mga parents doing this strategy na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So yon, God bless you and let's do the task and finish it. God bless. Ano yung pinaka-gusto nyo ma-achieve at paano nyo plano i-pursue yun? Yeah, boy. No. Thank you for the phone. Kasi inumpisahan niyo ako ng harot, di na tayo titigil nito.